kusog aron kining mga tawhanan nga nagbarog diri mutuo sila nga ikaw nagpadala kanako og ningon din siya, Lazarus, gawas na diya, come out. Usa nahitabo sa verse 44, and the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. So pag-ingon ni Jesus, Lazarus, gawas diha, gula diha. Ni tindog ang patay, ni gawas, ni gula. Pero, kay ang kustumbre sa mga Hudiyo, ang ilang patay, dili man formalinan, kanang hugasan man na nag-ayo, liguan man na nilag-ayo, hinluan og ayo, humaghinlo, i-wrap nagputi nga linen clothes or pang grave nga pang lubong, pang patay nga kanang kining linen nga cloth nga white, gi antod gi sa ulo, tiil ba yun ako na to, ang ana, so nitindog si Lazarus nga kuan pa, naka-wrap pa ang iyang body, pero nitindog. Unya, walay nangalis nga baho nga 4 days naman. Because isa to gusto ni Lord, makita ang mga tao himaya. I want them to see God's glory and they will believe me. Kaya gusto ni Lord ang tao mutuo ni Jesus, because when we believe Him, miracles will happen. But at that time, they did not believe yet. They believe only after the miracles that Jesus did at that time. Because usay nga na makita ka bright no, di sa tamuto wa pa milagro ay makita. To see is to believe man ta. But through faith, believing what you did not expect to happen. True faith is believing the impossible things to happen. So wala gid sila nituo pa. Unsay gipangsulti ni Jesus, unsay pasabot ana nga pwede nga nagsulti tag sakto pero dili ta tuuhan sa mga tao nga kulang pagpagtuo. Apan kun naay milagro, anak pang tao motuo nga tinuod gid ang gipangsulti. Ani karon, daw biog ang Ginoo magmilagro, ipabakod niya si Lionel. Agoy kinsa man jud kay magka bangga magka kamang-kamang og dagan ang patay ni nabanhaw. Diba no? Masa ingon ni Jesus ganina nga wala siya ni adto mintas masakita, nagsakit pa si Lazaro for the people to see God's glory. Nga makita nga naay milagro. Ang glory means power and miracle. Dili lang himaya nga nang himaya nga nindot ang aura, but glory means power, miracles. Managingon ni Lord kang Moses siya, I want you to go to Pharaoh, adto kang Pharaoh. Tell my people, tell Pharaoh to let my people go. Ingna si Pharaoh nga ipagawas og katawan, that he may see my glory. Aron kita siya sa akong himaya. Nagpagahi gid si Pharaoh. Pero nagpakita si Lord og milagro. Diba? Atong plague na kining isani ka ng mga baki nang kuan gid silang palasyo tanan-tanan. Daghan ka ito nga milagro ang mga rivers na turn into blood. And the final ika-10 gyud nga plague na ngamatay tanang firstborn. Muna ang mga glory pa died ni Lord, the power, the miracles that He performed. Og matod pa sa pulong sa Ginoo nga nabanhaw gid si Lazarus. So unsay mensahe ana? Nga ang mga tao nga duol sa dughan ni Jesus, ang mga tao nituo ni Jesus, ang tao nga connected ni Jesus mintas buhi pa, panahon sa kamatayon, pagabanhawon kung mubalik na panahon sa pagbanhaw, maapil o kabanhaw. Padayag lang gid ni Lord nga ang kamatayon is para sa mga believers, para sa nagtuo ang Jesus, daw natulog lang. Diba sa to? Lazarus was falling asleep. Natulog lang. Kay para ni Jesus, ang mga patay, natulog na. Pero sa ato patay, nagikwa na ginawa. Puto nga, pag niya, Lazarus, bako niya. Nabugipukaw niya, di ba? Ipukaw lang niya. Kay si Lord, ang iyang pulong gamhanan.
makapukaw sa mga patay. Ang iyang pulong makapukaw sa mga patay. Patay nagpagtupagsalig, patay na ha sa pagtupagsalig. So gusto ni Lord masayod ta nga diin panahon sa iyang pagbalik ang mga patay nga diin sa wa pa sila namatay nakakonect sa mangluluwas, nakadawat og kaluwasan because Jesus means Savior. And then, kay Savior man siya, ang iyang gi-offer salvation. Ang mo-avail sa salvation can be saved and can have eternal life and can inherit heaven. So muna nga before ta mawad-an sa kinabuhi, wa ka ba ta kabalog kanos at mamatay, isiguro jud nato nga we are connected to the Savior. Not only we just know the Savior, but we are already connected with Him. We have a relationship with Him. Because it's not religion that can bring us to heaven, it's our relationship with the Savior. Dili ang relihiyon ang makadala nato sa langit, ang atong relationship with the Savior. How is our relationship with the Savior? Is our relationship good? Diba? Unsa man ang pag-workout sa relationship? Mag-isnabay ba? Pag-dinungtanay ba? Or mag-communication? Diba? Communication. Kana nga connection is kinahanglan og communication. O ito tong Sunday, kay Lunes man siya namatay, Sunday sa nagbisita pa mi. Di ko kalimot sa giingon ni Belen sa iya, lisod naman niya siya ginhawa. So, gigunitan niyang kamot ni Belen inyang kamot sa pang nakaibisita. So, kanang iyang gikuan nga mamata pa nakaibisita sila pastora ana-ana. So gusto niya nga mo respond bisan nalag tilok or kanang liok sa kamot. That's connection and communication. Kalisod kayo mag-inisnabat ang muratag mga amang. So kung gusto ni Lord nga kitang tanan mo communicate niya as our Savior hantod sa last breath nato, sure na gid na nga natay doon na sa langit. Amen. Kaya lisod lagi na yung mga panahon nagwali ko sa maan. Ingani. Sa diha ang tao na nasa kanang bingit sa kamatayan, kamatayon. Hapit na gid siya mamatay. Unya, moingon din siya gayawa. Nalipay kang Ginooan, ha? Ang iyang gitawag yawa man. Ingon si Lord, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Unya, hapit na siya mamatay, mga na siya gawa. Malipay ang Ginooan na ang iyong bisa manawag sa Ginoo, yawa may gitawag. So let's be careful sa atong mga baba. Nabisag sa katapusan, bisag gailog na sa kamatay, ang yawa lang gyapon atong gitawag. Imbis Ginoo atong tawgon. So let's practice. That's the best practices is to call the Lord at all times, not the devil, not Satan. Hello. Kaya naman, lain ka di paminahon, gilitok lang nato to kay nilid na ko ilitok, or I'm not used to say that word as my expression. Pero sa wala ko ka-connect sa Ginoo, ingana jud ko gabi ko mamali ka sa una. So ingana nga daghan gustog langit. Pero kanuna gitawag nga naman ang yawa man ginatawag, dili man ang Ginoo. Remember, ang naghari sa langit ang Ginoo. Ang hari sa impierno mao ang yawa. So gusto ni Lord masaita nga ang balatian mo sangpot sa kamatayon. Pero ang uban dili pod kay maulian man pod. Pero pasabot nga kung close ta ni Jesus, di na ta mamatay. Kay ang kamatayon usa na pamaagi sa pagsulbad sa problema. Di ba? Lisod po kaayo nga ang iyang kahimtang, ang iyang lawas na kuan na gyud kaayo na daot na. Ang iyang heart na daot na kidneys na daot na niya dili ta mosugot mamatay kay gusto lagi na to makita nga buhi pa siya. And that's tormenting the patient, di ba? Na-torment ang patient kay gusto na itong ginawa. So, that is God's solution to solve the problem. Stop ng maintenance, stop na ang pain,
stop na ang mga dagko kay nga mga problema. Kay dili di lalim ang tambal kung grabe na ang balatian. Death is negative, but it's a solution for everybody to rest from spending medicine, spending too much nga diin. Kana man kung balatian, mura siya gripo, ang imong tubig mura gripo, sigig agas. Grabe gyud, resita. Oh, so dili lalim. But salamat sa Ginoo ingon ni Lord nga once nga iya tang paan na sa gininhawa, kay papahulay na ta, o kay na-connect na ta, wala na'y kabalakan. Wala na'y kabalakan. O na makita na to, yung naong, kuan, peaceful. Peaceful. So may I request everybody to please stand up. Pag-awit, isa ka-awit, langit nga matahom na adya sa atong sheet, pwede magtawatan ato nila dito doon. Langit nga matahom dito sa kuan. Isa nga page gani 6. Ginoong Diyos ang first ba na nasayop na. Ang kanta ko na langit nga matahom ang ginagpaabot di ta kadto dito kung dili ta magit nga matayon ang uban ko buhi pa kung ibalik ni Jesus. Let's sing that song. Yes, Lord. Ginoong Diyos ang kinabuhi ko, gialat ko kini kanimo, bisan na doon na may mga pagsulay, hinumduman ko lang ang sad mo, nga dili mo kami biyaan o pasagdan sad mo. Walay kapakyasan, isaad ka nga mo balik o kami imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon, nga dili mo kami biyaan o pasagdan sad mo. Walay kapakyasan, bisaad ka nga mo balik o kami imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon, sa langit nga matahon, sa langit nga matahon. Maigsoon ang Dios maayo kaay sa to kinabuhi, gitagahan tayo nagkayunan nga makadungog sa mga mensahe nga diin bisan sa balatian, kamatayon, apan na ay maayong plano si Lord nga banhawon niya ang i-connect kaniya mentas buhi pa. Busa ni kalabion, ako kamong gidasig nga mosabat sa ako mga pag-ampo para natong tanan. Ginoong Diyos, salamat sa imong mga pulong na nagapahinumdum ka namo sa imong katuyuan. Na banhawon ninimo kung ikaw mubalik sa kalibutan. Aron pagkuha sa tanang ituo, misali, midawat kanimo. Kung unsa man Lord, ang akong mga kalapasan, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Hugasi ako, Ginoong Hesus, sa imong biling at tugo, na imong giulat sa krus sa Kalbaryo. Ug gidapit ko ikaw, nga mosulod, muhari, o panalangin sa akong kinabuhi. Ikaw na ang mugiya sa tibok nako nga kinabuhi. Ikaw na akong Ginoo o mangluluwas, my blesser, my provider, my healer, and protector throughout my life here on earth. Thank you so much, Lord. In Jesus' name. Amen. Mag-ampo po, Father God in heaven. Thank you so much
for the freedom that we can hear your message. Thank you so much, Lord, na ikaw naghatag ka pahulayan ni Yuniel Blanco Adahar sa mga kasakit, sa mga struggle sa iya nga lawas, O Lord God, sa ganbuhi pa siya. Ug salamat, Lord, na ikaw naghatag kaniya ug kapahulayan at puntanan ng mga gipangbati nga dili maayo o Dios nga nagaanto siya. Ug Lord, na side kami sa imong pagbalik, ang tanan nagatuog nagasalig nagadawat kanimo adunay dakong luna sa imong gingharian. Ug samtang siya, O Lord God, ang makita na ani nga iyang lastar upon Lord, aside kami ang kalag imong safety in the place of the paradise. Thank you so much, Lord. Continue to comfort his family, the Blanco family, the Adahar family. Continue, O Lord God, to give them that hope that someday they will see him, because you have prepared a place for us to be gathered together to be with you, O Lord God, as we continually trust you faithfully, humbly, and sincerely, Lord. Continue to be with us, Lord. Bless and sanctify your words. Seal it with your precious blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magkanta ta.